pagbibigay ng karagdagang benepisyo sa mga empleyado ng Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC. Inihayag ito ng Pangulo sa turnover ng mga dividendo ng mga GOCC. Ayon sa Pangulo, nararapat na bigyan ng reward ang mga GOCC sa pagpapatupad ng reforma sa kanilang hanay. Si Elena Luna sa detalye. Ipinagutos ni Pangulong Aquino ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo sa mga empleyado ng GOCC o Government-Owned or Controlled Corporations. Sinabi ito ng Pangulo sa ginanap na 2015 GOCC Day sa Palasyo ng Malacanang. I'm directing now Secretary Purisma and Mr. Villanueva and also Butchabad. I want a review of the bonuses that have been accruing all of the people involved in the GOCCs dahil in our interest to make you more efficient, baka naman kayo nakalimutan. Pinasahin yung bansa, baka kayo naman ang pinalungkot ng todo-todo. So I expect the review to happen in about a month's time. And we will seek to maximize the benefits accruing everybody as empowered by the pertinent laws. Umabot sa mahigit 36 billion pesos ang kabuuang halaga ng remittance sa gobyerno ng 49 na GOCCs. Ayon sa GCG o Governance Commission for GOCCs, mas mataas ang 2014 remittance kumpara noong 2013 na 32.31 billion pesos. Ang Land Bank of the Philippines ang nagtala ng pinakamataas na remittance na mahigit 6 na bilyong piso. Pero hawak ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang record na pinakamataas na kabuuang remittance na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Ang Land Bank at PAGCOR ay kapwa-bahagi ng tinatawag na Billionaires Club. Ito ang grupo ng mga GOCC na nakapag-remit sa National Treasury ng 1 bilyong piso o higit pa dito. May 10 miyembro ang club na ito at kabilang dito ang Bases Conversion Development Authority, Development Bank of the Philippines, Food Terminal Incorporated, Philippine Deposit Insurance Corporation, Philippine Ports Authority, Philippine National Oil Company, Manila International Airport Authority, Philippine Reclamation Authority. Ayon sa Pangulo, 131.28 billion pesos ang naitalang kabuuang remittance ng Administrasyong Aquino. Halos doble kumpara sa naitalang 84 billion pesos na nagawa ng dating administrasyon sa loob ng 9 na taon. Dahil dito, naging panawagan ng Pangulo sa mga GOCC ang ipagpatuloy ang kanilang magandang trabaho. Pinangako ko natin sa umpisa, pagbaba natin sa pwesto, which will happen about a year and a month from now. May hamak na mas maganda ang makikita natin o iiwan natin sa bayan ng Pilipinas kasi dinata natin. Kayo po na mga kabilang sa GOC, talagang palakpakan ng bawat isa sa inyo na talagang tumulong din sa pagre-reforma ito, na talagang nagpakita kung ano ang pwede mangyari at dapat sanang nangyari mula noong umpisa pa. So, pakiusap po po. Huwag tayong titigil, huwag tayong makontento sa nagawa na, mag-isip pa tayo ng paraan paano ba lalo pang mapaganda yung iiwan nating biyaya, pakinabang, serbisyo sa taong bayan na sana naman lumika at talagang tumatangkilik sa atin at sumusuporta sa atin. Batay sa Republic Act 7656, kailangan mag-remit ng mga GOCC sa national government ng 50% o kalahati ng kanilang kinikita. Para sa Telebisyon ng Bayan, Luna.